Petron knows you deserve only the best. This is the news and information station of Aliw Broadcasting Corporation. Reaching and engaging every Filipino on air, online, and on ground. Ito ang bagong DWIZ 882. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Narito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Pagsisimula ng impeachment trial kay VP Sara, ipinaubayan na ng Kamara sa Senado. Ronda Pilipinas. Matapos ang pagbaba ng bilang ng mga Pilipinong nagugutom, walang gutom program ng DSWD, palalawigin pa. Ronda Pilipinas. So lahat ba kami pupunta ng immornal? Matapos ipagpaliban ni Pangulong Marcos ang EDSA Rehab, iba't ibang government agencies muling magbubulong. Ronda Pilipinas. Bilang ng mga namatay sa tinaguriang Middle Belt sa Nigeria, patuloy na nadadagdagan. Ronda Pilipinas. Sa balitang sports naman, Alex Yala sasabak sa grass court season sa Lexus Birmingham Open bilang number 3 seed. Ronda Pilipinas. Rainy season is here. Saan ba ang tuloy-tuloy na pag-ulan sa araw na itech? Alamin sa live weather report ni Daryl Justin. Ronda Pilipinas. Ay, dalasala sinaming hindi nakakain ng 2 weeks sa kasagsagan ng hiwalayan nila ng mister na si Gerald Sibayan. Ronda Pilipinas. Nakipaghiwalay si Gerald Sibayan pero yung isang Gerald Anderson ay hindi nakipaghiwalay. Sila pa rin. Pinitas mo ang nag-over the bakod na mangga ng kapitbahay mo. Alamin natin kung may kaparusahan ka sa NBI. Nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. Totoo nga ba na kapag alam ng utak mong iiwang ka rin naman, sisimulan mo nang sirain ang relasyon mo kahit maaga pa? Mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. Oy, sabi nila ang pagsusuot daw ng face mask gagawin daw yan mandatory sa buong bansa dahil sa Mpox. Mpox. Alamin natin kung fact or fake. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. We built this city. Yan! We built this city. Ahay! Rock and roll. Hindi na tuloy ang EDSA rebuild Ang sabi ng presidente, baka yung 2 taon pwedeng gawing 6 na buwan. 6 na buwan. Tapos, baka daw pwedeng i-check kung ano mga latest sa technology. Yung mga tipong pinakabagong paraan. AI na naman yan. Tapos, ngayon, nagsalita po ang Department of Transportation and of course ang MMDA. Ang sabi nila, kasama ang DPWH, they went back to the drawing board. At sinasabi nila, chine-check nila ngayon kung merong technology na medyo mabilis. Tama. Ito, tanong. Ano? Noon, hindi kayo nag-check? Yan! Pambihira naman kayo. Hindi nyo man lang chinek yan? Ngayon, sasabihin ninyo na now we're checking the kung ano ba ang mga latest na technology, ano ba ang pwedeng anong ginagawa sa ibang bansa. Noon, hindi nyo ginawa yan? Ang tanong, syokit.
Shoket. Hindi syonget, shoket. Bakit? Yan, Di ba kung tutusin, kapag ikaw ay gagawa ng kalsada na ganyan, makaka-apekto pa, EDSA National Road yan. Yes. Kaya dapat ang pag-aaral, hindi lang kayo, maraming mag-aaral. Oo. At lahat i-consider mo. Ano ngayon ang mga makabagong teknolohiya na dapat i-consider? Now, you went back to the drawing board at kino-consider ninyo kung ano ang mga latest sa ibang bansa. Hindi nyo ba yan chinek noon? Pambihira. Parang lumalabas tuloy na totoo nga, nagmadali kayo. Parang gano'n, di ba? Parang inaapuran ninyo. Oo. So, ibig sabihin, noon, hindi nyo kinonsider ito. Ngayon lang kayo, you went back to the drawing board at kinoconsider nyo na yung mga nasa ibang bansa na mga teknolohiya. Dapat noon, yan pa lang, mga first level of consideration yan. Di ba? Lahat yan ay pinag-aaralan. Kung ano ba mga pinaka-latest na technology ngayon na pwedeng sandali lang ang paggawa ng mga kalye. Anong nangyari noon? Baka kaya nila minamadali kasi di ba mag-ASEAN dito next year? Isa pa yan. Di ba? Isa pa yan. Gusto nila ipakita na maganda na ang EDSA. Kahit i-rebuild naman natin ang EDSA, hindi naman luluwag ang traffic dyan eh. Yes. Di ba? Yeah. Hindi nyo naman dadagdagan, hindi nyo naman palalawakin. Di ba? O hindi nyo palalawigin. Ganun pa rin. Ang traffic ngayon, traffic pa rin pagkatapos ng EDSA rebuild. Pinalayo mo lang yung traffic sa EDSA. Kaya nga nag-alala ito si Pangulong BBM. Yes. Baka tayo mawalan ng mga sangkatutak na trabaho at lalong-lalo na yung mga presyo ng mga bilihin, baka tumaas. Kasi hindi na, kaya ito lagi kong sinasabi, ang paggawa ng EDSA ay hindi parang kalye sa probinsya na pwede mong i-route sa ibang lugar at ibang kalye na walang traffic. Ang problema, sa rerouting mo, nilalagay mo yung ibang sasakyan na dadaan sa EDSA na traffic din. Take note, di ba may mabuhay lane sila na dapat walang obstruction. Ay hanggang ngayon, kilala mo si ikinagagalak ng Department of Department of Social Worker. Baka welfare ito. DSWD. Welfare. Welfare and Development. Ang pagiging epektibo ng kanilang walang gutong program. Ito ay matapos lumabas sa survey ng social weather stations na nakatulong ang nasabing programa sa pagbaba ng bilang ng mga nagugutom sa bansa. Ayon kay DSWD Assistant Secretary at Spokesperson Irene Dumlao, ang nasabing survey ang patunay na on track ang walang gutong program. Itong pag-aaral na to ang basehan ng DSWD sa pagpapalawig ng programa. Pagpapalawig in the sense na dadagdagan pa po natin yung ating beneficiaries. Itong walang gutong program, inilunsad po natin ito noong 2023. Nagkaroon tayo ng pilot implementation.
We started with around 2,000 beneficiaries during the pilot run. Nung nakita nga na maganda yung resulta niyan, in-scale up na natin. Ginawa po natin na nag-enroll po tayo ng 150,000 beneficiaries. Kongre nito, binigyan din ni Asek Dumlao na sumasailalim din sa mga seminar ang mga benepisyaryo upang matutunan ang paghahanda ng masustansyang pagkain at masustansya ang kanilang mga matustusan ang kanilang mga pangangailangan sa oras na graduate na sila sa programa. Before po nila matanggap yung kanilang monthly food credit, meron po silang ina-attenda ng nutrition education sessions at mga productivity enhancement sessions. Dahil kinakailangan po na maturuan sila na mag-prepare ng mura, masustansya at masasarap na pagkain. Isa po yan doon sa mga conditions ng program. And gayon din po, kinakailangan na mag-participate sila sa mga activity, kagaya nga po noong mga skills development activities, mga behavioral change activities. Nang sa gayon, kasi ang layunin natin dito, when they exit from the program, meron na rin po silang mga trabaho, makapaghanap buhay na rin po sila on their own. Diba tinanong nila paring John at saka ni paring Drew tungkol dun sa babae nakatira dun sa Imburnal? Nasaan yung sagot niyang yun? Pakibigyan mo nga ako at alam ko sinagot ni Asek Dumlao kanina yung umaga yun, di ba? Yung binigyan nila ng 80,000. Tapos ang sabi yata, hindi yata 80,000 na isang bigayan, isang bagsakan. So parang lumalabas din sa sinasabi ni Secretary Gatchalian, hindi lang itong babaeng ito sa Imburnal lang nabigyan ng 80,000, marami na. Oo, marami na daw. Hindi nyo lang daw hina-highlight. Tingnan nyo, kasalanan nyo pa. Yan. Kasalanan nyo, hindi nyo binairal. Bakit nyo binairal yung babae sa Imburnal? Iyan na nga. Bukas may movie na yan. Alam mo ba yung mga bagong branches ng mga fast food? Nasa Imburnal na. Hala! Kasi dami, bala siya dun. Diba? Alam ko, sinagot niya ni ako'y nakamonitor kanina, kaso nung pagpasok ko ng tunnel, nawala yung signal ko. Oo. Sinagot ni Asek yung tanong ni paring John at ni Drew, yung tungkol doon sa babae na nanggaling sa Imburnal, binigyan nila ng 80,000 kung paano nila minomonitor yung tindahan. Okay. Dahil lang sabi ni, parang narinig ko na, sa pagbili ng mga bagay na ilalagay doon sa sari-sari store, sinamahan nila okay. Sinamahan nila. So, doon pa rin yun. Marami yung silang binigyan ng 80,000. Hindi nyo lang alam. Hindi lang yung babae sa Imburnal. Hindi nyo pinost. Hindi nyo lang pinost. Kasalanan nyo yun. Hindi kasalanan ng DSWD yun. Kasalanan yun. Yan po, tinig ni DSWD Assistant Secretary at Spokesperson, Ma'am Irene Dumlao sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Pero ang sabi pa rin ng mga senior citizen at mga nagtatrabaho, dapat kami rin. Oo nga. Punta tayong Burnal. 80 di ba? 80,000. Sayang 80,000. Hindi yata isang bagsakan. So parang by tranche yata. By tranche. By tranche yata ang bigay. Ang una yata ang bigay, si Guada, 5,000. Parang 5,000 yata ang first installment. Talampakan. Tapos yung 5,000 na yon, ibibili ng laman ng tindahan. Tapos sinamahan daw nila. Meron pang ang telepono, special coverage. Special coverage? Special coverage. Talo tayo dun. May special coverage sila. May OBB rin. Tuloy ang mga balita. Ronda Pilipinas. Naisakatuparan na ng mababang kabulungan ng kanilang mandato sa ilalim ng konstitusyon nang ihain ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, nasa Senado ng bola ng ang impeachment complaint. Kaya ipauubaya na ng Kamara kung papaano at kung kailan ito sisimulan o isasagawa. Kumilosan niya ang Kamara alinsunod sa konstitusyonal nitong tungkulin bilang prosecutorial body. Ayan. At handang iharap ang kaso sakaling mag-convene na ang Senate Impeachment Court. Samantala, kinilala rin ni Speaker Romualdez na may sariling legislative agenda ang Senado, kabilang ang pagsasaalang-alang sa mga prioridad na panukala na itinakda sa ilalim ng Legislative Executive Development Advisory Council o yung tinatawag na LEDAC. Ipinunto ni Speaker Romualdez na masyado pang maaga upang magbigay ng haka-haka at mga kuro-kuro. Ano nga, Japanese to Magbigay ng haka-haka at kuro-kuro.
Ngunit umaasa siya na magiging positibo at makabuluhan ang resulta hinggil sa impeachment case. So medyo maaga pa. Kung ikaw ay merong haka-haka at kuro-kuro. Tanggap tayo ng report. Ayos yun, ha? Very good sound effects. Mga Chinese, mga Japanese. Japanese, Sa kanila galing yan eh. Yung kapag ikaw ay may sariling opinion. So may sarili kang haka-haka, kuro-kuro. Okay, report tayo. Pangamba ng publiko sa Mpox. Muling pinawi ng pamahalaan. Community quarantine, malabong ipatupad. Alamin natin ang report ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Gilbert, go! Muling pinawi ng pamahalaan ang pangamba ng publiko sa pagkalat ng Mpox o monkeypox sa bansa. Sa bagong Pilipinas ngayon, iginiit ni Department of Health Assistant Secretary Albert Domingo na walang partikular na probinsyang mahigpit na binabantayan ngayon ng ahensya kaugnay sa pagtaas ng kaso ng nasabing sakit. Anya, hindi dapat ikabahala ang mataas na bilang ng kaso sa Metro Manila. Pinaliwanag niya na dahil Metro Manila ang pinakamalaking rehiyon sa bansa na may tinatayang 10 milyon katao, inaasahan na mas mataas ang bilang ng mga kaso ng anumang sakit dito. Gayunman, hindi anya ito nangangahulugan na may malawak na hawaan sa rehiyon. Kasabay nito, hinimok naman ni Domingo ang publiko, lalo na ang media, na huwag lamang tumutok sa kabuang bilang ng kaso kundi sa dami ng mga bagong kasong na itatala kada buwan. Samantala, nilinaw naman ni Domingo na wala pang dahilan para magpatupad ng ECQ o yung Enhanced Community Quarantine at GCQ yung General Community Quarantine sa ngayon na ipinatupad noong panahon ng pandemya. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Impilang May Totong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Alamin natin kung uulan mamayang hapon at sa mga susunod na araw. Alamin natin ang weather report mula kay Daryl Justin. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Andito na para hindi kayo nabibitin. Atin ang alamin kasama si Daryl Justin. Sarap na sigaw. Huwag niyo i-record yung sound effects ko kanina. Exclusive lang yun. Ano yun? Yung haka-haka. Haka-haka. Ha! Kuro-kuro. Dapat meron tayong komentaryo dito sa DWIZ. Ayan, at ang portion na yun ay sige. pwede kayong magbigay ng inyong haka-haka. Ha! Ito na, mag-weather na lang ba ako? Weather na lang. Okay, sige. Weather, pare. May habagat. Bago ko Nawawalan tayo ng credibility dito. Bago ako pumunta din sa Tropical Cyclone Formation Outlook, kahapon po, baka hindi nyo na narinig, opisyal na pong idineklara ng Pag-asa ang panahon ng tag-ulan. Tapos na po ang hot and dry o yung summer season. Nasa panahon na po tayo ng tag-ulan sa araw na ito. At sa mga susunod na araw, asahan natin na iiral po ang southwest monsoon o hanging habagat na nakakaapekto po ngayon sa malaking bahagi ng Luzon. Asahan po sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms, habang sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani, Davao Occidental at Davao Oriental, ang Intertropical Convergence Zone naman po o ITCZ ang mararanasan, kaya magdadala pa rin ito ng cloudy skies na may mga scattered rain showers at thunderstorms. Habagat po ang magpapaulan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, pero partly cloudy to cloudy skies at ang mga pag-ulan inaasahan sa dakong hapon at gabi, at localized thunderstorms naman sa mga hindi nabanggit na lugar. Ibig sabihin, yan po ay sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Kanina po naglabas ng thunderstorm advisory Pag-asa 7:30 ng umaga. Kasalukuyang nakakaapekto po ang katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan sa Zambales at ilang bahagi po ng Bataan, habang inaasahan na maaaring maranasan din ito ng mga lugar ng Tarlac, Pampanga, Bulacan at Nueva Ecija. Oras-oras na meron thunderstorm advisory, magbigay din tayo ng updates para malaman ng mga lalabas sa mga nabanggit na lugar kung kayo ba dapat na bumiyahe at magkaroon ng mga aktibidad sa labas o baka kayo ay bahain. Saka hallelujah time yan sa mga magsasaka.
Actually, No, hallelujah time yan sa magsasaka. pagkatapos ng mahabang panahon na tagtuyot, yan, umuulan na. Hallelujah time yan. Yan sa mga magsasaka. Ako, magandang biyaya yan. Dahil ito na yung pinakahintay nilang panahon. Yes. Ayan. 3-day weather outlook po tayo mula ngayon hanggang sa Thursday. Asahan po mga isolated rains and thunderstorms sa Metro Manila sa temperaturang 27 hanggang 34 degrees Celsius. Sa Metro Cebu naman, fair weather ngayon. May mga pag-ulan na inaasahan bukas at magiging maulap po sa araw ng Huwebes, 26 hanggang 33 degrees Celsius. At sa Metro Davao naman, mga pag-ulan ang inaasahan today, lalo na po nararanasan ng Metro Davao ang Intertropical Convergence Zone. Magiging maulap po ang panahon bukas at may chance na po ng improving weather conditions sa araw ng Huwebes, pero hindi tinatanggal ang posibilidad ng pag-ulan. 25 hanggang 32 degrees Celsius ang pag-ulan. Ito yung nakakabahala, baka mabahala din kayo kasi wala na nga ang summer season pero tumataas at pumapalo pa rin po ang mga heat index levels natin. Kaya ipakita natin ulit, di ko lang alam kung nandiyan yan, napakita natin ang heat index. Check natin sa araw ito. Number 1 po ang Giwan Eastern Samar. Grabe, 47? Hindi, naranasan ng dagupan din ng summer yan. 48 pa nga, di ba? Oo. Pero hanggang ngayon, medyo umuulan-ulan na no? Ngayon, tingnan mo, walang-wala na nga ang dagupan dyan yan Giwan Eastern Samar po, 47 degrees. Apari, Cagayan, 45. Maging sa Tugigaraw, Cagayan at sa Itiaga, Isabela. Kasama na rin po ang Virac, Catanduanes sa 45 degrees. At ang Masbate City, mga danger heat index levels po yan. Baka may nagtatanong, Daryl, bakit may heat index pa? Panahon na ng tag-ulan. Meron pa rin tinatawag na monsoon break. May nagtatanong, Daryl, bakit may heat index pa? Pakailan mo. Bakit ba? Nasa report ko eh. Kaya alam mo tawag dyan, nagbibigay ng haka-haka, ha? Huwag kayo magulo. Baka may nagtatanong, ha? At Daryl, bakit may heat index pa? Pakailan mo, report ko to. Sige, gusto mo, palit tayo. Ako listener, ikaw reporter. Hindi, kasi nga, may mga monsoon break pa rin. Yes. Hindi ibig sabihin na may southwest monsoon o panahon na ng tag-ulan na hindi na tayo makakaranas ng magandang panahon. Tama. Posible pa rin po yan, lalo na may heat index pa nga tayong binabanggit. Huwag niyong pakialaman yung report namin ni Gia Rafael dahil meron pa rin po yan. Makakaasa kayo hanggat meron Sumubra yung pagkasuplado. Pati sa report dinamay. Pero may monsoon break. At yung mga monsoon break, minsan hindi lang po 2-3 araw nararanas. Minsan 1-2 linggo. Tama. Pero ngayon wala tayong monsoon break kasi umiiral ang hanging habagat. Sumikat po ang araw 5:26 ng umaga. Lulubog ito mamayang 6:23 ng gabi. At yan po muna ang aking latest weather report na walang haka-haka. At walang kuro-kuro. Whether you like it or not, ako po si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Meron ba to? Pagsusot daw ng face mask gagawing mandatory sa buong Pilipinas daw dahil sa Mpox. Mpox. Is it a fact or fake? Alamin! Iba't ibang uri na ng sakit, epidemya at pandemya ang tumama hindi lamang sa ating bansa pati na rin sa iba't ibang panig ng daigdig. Matapos ang ilang taong pakikibaka kontra sa coronavirus o COVID-19, umuusbong naman ang monkeypox virus o Mpox. Nagsimula ang pinaka-latest outbreak nito noong taong 2023 sa Democratic Republic of the Congo at nitong nagdaang taon lang, kumalat na ito sa iba't ibang African countries. Bagamat ang unang kaso dito sa ating bansa ay naitala noong Hulyo ng taong 2022, ayon sa pinakahuling datos noong May 31 ng Department of Health, mayroon ng 911 na kumpirmadong kaso ng Mpox sa ating bansa. Dahil sa pagkabahala ng publiko sa patuloy na pagtaas ng bilang ng Mpox cases, nag-iimbak na ang iba nating kababayan at nagsusuot na muli ng mga face mask bilang proteksyon. Umuugong din ang usap-usapan na magpapatupad ulit ng mandatory wearing of face mask ang pamahalaan sa buong bansa upang makaiwas sa nasabing virus. Totoo ba ito o peke? Sagutin natin sa fact or fake report na ito. Alamin mo na kung tama o mali, Kung totoo o hindi. walang peke. DWIZ Fact or Fake. Base sa aming research, may ilang lugar sa ating bansa, partikular na sa Maasin City, Southern Leyte, Davao del Sur, Polomok, South Cotabato at Cagayan de Oro City ang nagpatupad na ng polisiya na obligado ang magsuot ng face mask. Maliban sa mga nabanggit na lugar, walang inilalabas na official document ang DOH o anumang ahensya ng pamahalaan ukol sa mandatory wearing of face mask. Kaya't
ang usap-usapang mandatory ang pagsusot ng face mask sa buong bansa ay fake. Bilang paglilinaw, sinabi ni DOH Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo sa isang panayam na hindi airborne ang paraan ng pagpasa ng nasabing virus. Ang primary mode of transmission nito ay sa pamamagitan ng skin-to-skin contact, sexual relations, paghalik o kissing at pagyakap o hugging sa isang taong may mpox virus. Pinapaalalahanan pa rin ang lahat na maging maalam, maingat at mapanuri sa lahat ng pagkakataon. Para sa Fact or Fake, Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ, Fact or Fake. Ronda Pilipinas. Pilipinas ang ating oras. 32 minuto na makaraan ng alas 10 ng paalala sa lahat ng mga kababayan po natin sa Pilipinas. Isang reminder lang po sa ating mga kababayan diyan Huwag po kayong matakot magpakonsulta sa tuwing makakaramdam kayo ng sakit. Dahil may PhilHealth na siguradong aalagaan po tayo. Aalagaan ang kalusugan mo. Lahat tayo miyembro at siguradong may benepisyo lahat tayo. Pumunta lamang sa mga accredited consulta package provider para makapag-avail ng consulta package para sa karagdagan pong impormasyon diyan Bumisita lamang po sa kanilang website na www.philhealth.gov.ph at pindutin yung click to call na icon At tatandaan ninyo, ikaw Pilipino, ako Pilipino. Dahil Pilipino tayo, may PhilHealth tayo. Ronda Pilipinas. Samantala, taga po tayo ng isang report. Usapin kung maaaring ituloy sa 20th Congress ang impeachment trial, hindi pa umano napapanahon para iakyat sa Korte Suprema ayon yan sa Senado. Sino nagsabi? Alamin natin mula kay Patrol 19 Celi Ortega Bueno. Ate Celi, go! Premature pa para iakyat sa Korte Suprema ang usapin kung maaaring mag-crossover o tumawid sa 20th Congress ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, bagamat maaaring dalhin sa Supreme Court ang naturang usapin na kanilang pinagdebatihan kahapon sa plenaryo ng Senado pero hindi pa ngayon ang tamang panahon. Bukod dito, sinabi ni Pimentel na walang kasiguraduhan kung papatulan ng kataas-taasang hukuman ang naturang issue dahil malaking bahagi ng usaping ito ay political in nature. Kahapon ay pinagdebatihan sa plenary ng Senado ni Majority Leader Francis Tolentino at Minority Leader Coco Pimentel ang usapin kung may pagpapatuloy sa 20th Congress ang impeachment trial laban kay VP Sara. Para kay Tolentino, alinsunod sa Supreme Court rulings, may tuturing ng functionally dismissed ang impeachment case kapag natapos na ang 19th Congress at hindi nito pwedeng aksyonan ng 20th Congress dahil sa kawalan ng constitutional authority. Kinontra naman ito ni na Senate Minority Leader Coco Pimentel at Deputy Minority Leader Risa Hontiveros. Tinukoy ni na Pimentel at Hontiveros ang Supreme Court ruling sa Pimentel Jr. versus Joint Committee of Congress kung saan nakasaad na ang mga non-legislative functions tulad ng impeachment trial ay hindi maapektuhan ng pagbabago ng Kongreso. Ito si Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Uy, tinatawagan natin ang ang AirAsia sana, ang AirAsia para mag-comment dito sa mahal daw na nabiling ticket ni Congressman Richard Gomez at sa kanong asawa, si Lucy Torres. 70, magkano yun? 70 plus thousand, di ba? Yung back and forth na ticket ay masyadong mahal. Galing daw yan sa AirAsia Move platform. Dapat matanong natin ng AirAsia kung may kinalaman sila diyan. Kung wala naman, makapagpaliwanag man lang. Okay? Para alam ho ng mga kababayan natin, kawawa naman pagka nadamay sila sa usapin na yan. Yung pala, wala silang kinalaman. So baka tingnan natin kung bukas pwede natin silang makausap. Tanggap tayo ng isa pang report. Halos 33 million pesos na halaga ng illegal na droga. Nasabat ng PDEG sa nakalipas na buwan. Dami!
Congrats! Alamin natin ang report ni Patrol 17, Jobel Beleño. Jobel? Higit pang pinaigting ng Philippine National Police ang kampanya laban sa iligal na droga sa bansa. Base sa talaan ng PNP Drug Enforcement Group, aabot sa 33 million pesos na halaga ng mga iligal na droga mula sa 52 operasyon ang kanilang na-recover nitong nakalipas na buwan. Nagresulta ito sa pagkaka-aresto sa 59 na individual, kabilang na ang mga high-value individuals, street-level individuals at mga most wanted persons. Sinabi ni PDEG Director Brigadier General Jason Capoy na patunay ito ng pagsisikap, pagsasakripisyo at estratehikong pagpaplano ng operasyon ng mga operatiba para linisin, tugisin at arestuhin ang mga taong nasa likod ng pagpapakalat ng iligal na droga na magbibigay daan upang makamit ang isang mas ligtas at drug-free na bansa. Ito si Patrol 17 Jobel Beleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Diba pagka lumampas yung bunga ng mangga o kaya kahit na anong puno na may bunga at lumampas doon sa bakod at napunta doon sa bakuran mo, di ba pwede mo nang pitasin yan? Doon sa probinsya nangyayari yan eh. Diba? Sa probinsya, dito sa Metro Manila, Mega Manila, wala masyado kasi pinupukutol na talaga yan, lalo na pagka naapektuhan yung poste ng kuryente. Pero hindi kayo basta-basta pwede pumutol ng puno. That's against the law. Diba? Against the law. Pero sa probinsya, ang batas naman na to, buong Pilipinas ito eh. Pinitas mo ang nag-over the bakod na bangga ng kapitbahay mo. May kaparusahan ka ba? Alamin natin mula kay Angelo Bainyo sa NBI. Naku, bawal ito! Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Pinitas mo ang nag-over the bakod na mangga ng kapitbahay mo? Nako, bawal ito. May kasabihan, ang nagtanim ay di laging siya ang aani. Pero teka, kung hindi ikaw ang nagtanim, bakit ikaw ang pumitas? Nako, bawal yan ayon sa batas. Sa Article 681 ng Civil Code, fruits naturally falling upon adjacent land belong to the owner of the said land. Ibig sabihin, kung kusang nahulog sa lupa mo ang bunga, yes, legit sa'yo yan. Pero kung pinilit mong pitasin sa puno ng kapitbahay mo, kahit may part na nakausli sa bakuran mo, lumalabag ka na sa batas. And no, hindi rin pwedeng putulin basta-basta ang sanga ng puno ng kapitbahay mo na nakalampas sa iyong bakuran. Sa Article 680, may karapatan ka lang na i-demand na sila ang magputol. Yes, masarap ang manggang hilaw na may bagoong o fruit shake na malamig. Pero kung galing sa nakaw na tanim, baka di fruit shake kundi barangay hearing ang ending mo. Kaya next time, bago ka mang-ani, isipin muna kung kanino ang tanim na yan. Let's be a good neighbor. Ano mangga, gawin mo para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. Papaano kung nakasabit dun sa puno ng mangga, dun mo na binalatan. Andun sa puno, dun mo na sinawsaw, dun mo na kinagat. Bawal pa ba yon, Angelo Bainyo? Ha? Diba? Literal, kailangan malalaglag, sabi ng batas. Ito hindi naman nalaglag eh. Kinain mo sa puno. Bawal pa rin, ano? Ang takaw nyo sa mangga. Oras po natin sa buong Pilipinas. 15 minuto ba bago alas 11 ng morning. Mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas at makakausap po natin sa linya ng telepono ang pinaka-chair o pinaka-leader ng Metro Manila Council, si Chairman. Tama. Ng Metro Manila Council. Pag-uusapan natin Pag-uusapan po natin yung suspension po ng EDSA Rebuild at alamin natin kung ano ang kanyang kanyang masasabi, komentaryo o kanyang opinion regarding this. At tanungin din natin dun sa MMC, habang nagmi-meeting kasama ang MMDA, kung meron bang kahit mang isa, dalawa, tatlo na mga mayor na medyo tumutol dito sa mangyayaring EDSA Rebuild sana. Nawala. Sige, tawagan mo. Teka muna, tanggap muna tayo ng isang report muna.
Panukalang batas na magkakaloob ng libreng funeral services o service sa mahirap na pamilya, lusot na sa Senado. Alamin natin ang report ni Patrol 19 Celi Ortega Bueno. Ate Celi, go! Approve na sa Senado ang free funeral services sa bill. 22 senador ang bumoto ng pabor, walang kumontra at walang nag-abstain sa pagpapasa sa naturang panukalang batas sa ikatlo at huling pagbasa. Ang naturang panukala ay magbibigay ng libreng funeral services sa mga mahihirap na pamilya. Inisponsoran nito ni Senator Amy Marcos ang Senate Bill No. 2965 na kilala bilang Free Funeral Services Act. Ayon sa panukala, ang mahihirap ay tumutukoy sa mga pamilyang ang kita ay mas mababa sa tinakdang poverty threshold ng National Economic and Development Authority at hindi kayang tustusan ang kanilang pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, kalusugan, edukasyon, pabahay at iba pang batayang pangangailangan sa buhay alinsunod sa Social Reform and Poverty Alleviation Act. Ang libreng funeral services ay pagkakaloob sa mga pamilyang nasa crisis situation ayon sa DSWD. Ang kwalipikadong mahihirap na pamilya ay makatatanggap ng tinatawag na Indigent Funeral Package na kinabibilangan ng mga sumusunod: pagproseso ng funeral documents, imbalsamo, serbisyo ng paglilibing o internment, transportasyon, serbisyong cremation at kabilang ang pagbibigay ng kabaong, urn o lugar para sa burol o seremonya. Ipagkakaloob sa mga mahirap na pamilya sa bawat pagpanaw ng isang miyembro ng pamilya ang libreng funeral services sa pamamagitan ng mga accredited funeral establishment sa anumang dako ng bansa. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Nasa linya na po natin si San Juan Mayor MMC Chairman Mayor Francis Zamora. Mayor, magandang araw po. Yes, magandang araw Dennis at maraming salamat po sa pag-imbita sa inyong programa sa DWIZ. Nako, nakita ko si Mayor sa personal, sa birthday ni Bossing, ang laki, ang tangkad. Nilapitan ko, sabi ko, Mayor, ako malaking tao na ako, mas malaki pa pala kayo sa akin. Ang laki ni Mayor. Mayor, kami po'y napatawag dahil gusto lang po namin na kunin ang inyong opinion o masasabi o komentaryo regarding po dito sa suspension po ng EDSA Rebuild program. Opo, kahapon ako po yung naglabas sa yung isang pahayag kung saan sinasuportahan po natin ang desisyon ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suspendihin muna ang proposed rebuilding ng EDSA sapagkat gusto nga niya na maghanap ng ibang paraan na may saayos ang EDSA na hindi naman po gugugol ng masyadong mahabang panahon. So naintindihan po natin ang layunin niya rito. Ayaw niya hong masyadong maperwisyo ang ating mga mamamayan kung kaya't naghahanap nga siya ng mga bagong teknolohiya na pwedeng gamitin sa pagsasaayos mo ng EDSA. So, supportado ko po ito, Kuya Dennis. At ito nga po, naghihintay po tayo ng mga posibleng mga teknolohiya na magagamit para magawa to sa mas maiksing panahon. Mayor, paano ho ba nangyari ito? Nung nag-usap po ba kayo kasama ang MMDA, kasama yung mga mayor, o pinresent nyo na lang po sa mga mayor galing sa MMDA, o kasama talaga sa usapin? We were never able to physically meet about this, yung rebuilding. So, in fact, nung nagkausap nga ho kami ni Chairman Artes, ito'y bagay na napag-usapan na within the national government. But as a Metro Manila Council, never namin po ito napag-usapan talaga sa isang pagpupulong. Itong kasagsagan kasi ng campaign period, medyo na busy po mga mayors sa ating halalan. So this is something that they discussed within the national government agencies. But again, yung need to rebuild EDSA is really there. Dahil nga mula po noon, hindi naman po talaga ito na isaayos ng buo. Kung inaayos po ito, bahagi lamang. So, hindi rin talaga siya naging full rebuilding. Ano hong sinabi ng mga kasamahan niyo po sa MMC, Mayor? Wala silang pagtutol, wala silang pagtatanong, they didn't ask for a meeting. Paano po nangyari?
Ito nga po, I discussed with Chairman Artes. Opo. At within the mayor sa Mambo, Opo. wala naman umabot sa akin na any objection to this. We were just planning how to properly implement it. At ito nga ho, no, yung statement po ni Pangulong Marcos kung saan sabi nga niya, suspend muna at maghanap ng ibang paraan na hindi niya ganong katagal. Of course, welcome po ito sa amin dahil kahit sinong mayor naman po ay talagang gugustuhin na magawa po ito sa mas maiksing panahon. Opo, pero as pinaka-head po ng ama ng San Juan, may pag-aaral din po ba kayo na i-consider nyo po ba na pag-usapan nyo po sa syudad na kung ano po yung magiging epekto sa inyo nitong EDSA rebuild, Mayor? Dito kasi sa San Juan, ang bahagi po ng EDSA ay maiksi lamang. Ito pong from Annapolis to Connecticut along the Green Hills area. So, if you will consider yung portion ng EDSA, maiksi lang po dito sa aming lungsod. As compared to, for instance, Quezon City, no? Yung boundary namin dito sa may Camp Crame area, all the way towards going to Caloocan, yan, talagang bahagi ng EDSA po nila yan, sumahaba-haba. So dito po sa San Juan, ready naman ho tayo kung sakaling magkakaroon ho ng rebuilding. We have alternate routes. Marami tayong mga mabuhay lanes sa tinatawag. At binuksan na rin po natin yung connector road ng Green Hills to West Crame kung saan nababypass na po yung malaking ikot ng mga sasakyan at nakakatuloy na dito po towards Green Hills. So we will be ready if and when magsimula na nga po itong rebuilding ng EDSA. Kumbaga, ang nangyari, Mayor, binigay na lang ho sa inyo na magre-rebuild ang EDSA, kayo na lang ho nag-adjust, parang ganun. Well, we were given the information na magkakaroon nga ho ng rebuilding. At yesterday nga ho, nag-announce nga po si Pangulong Marcos na suspended po muna ito. Yun, okay. Mayor, maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa DWIZ and we'll see you soon. I'll see you soon. Yes po, maraming salamat po. Ingat po kayo. Tawag lang po pag may katanungan. Maraming salamat po. Chairman ng Metro Manila Council and of course, Mayor po ng San Juan, si Mayor Francis Zamora. Ronda Pilipinas! Chairman ng MMDA, hindi nyo pala sinali sa usapan niyo, Mayor. Hindi nyo pala sinama sa GC. Hindi pala sila miyembro, binigay nyo na lang daw. Oo, pambihira. Buti na lang, mabait si Mayor, ano? At nung dumating siguro sa kanya at feeling din niya na talagang kailangan na gawin yung EDSA, siguro, ano na lang tayo? Sige, okay na yan. Tayo na lang ang mag-adjust. Oh. Akala ko talaga kasama ang Metro Manila Council sa pag-uusap. National lang pala yung nag-uusap dyan. Pero teka muna, ang mga maapektuhan dyan na malaki, yung mga Metro Manila na mga citizen. Diba? Yung mga manggagawa, estudyante, diba? Teacher, mga negosyante. Diba? Yun pala hindi sila sinama. Yun lang, Mayor. Sige. Tayo po'y ibigay na natin yung ating sports news. Alex Ayala sasabak sa grass court season sa Lexus Birmingham Open bilang number 3 seed. Alamin natin sports news mula kay Ian Articona. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Sasabak si Alex Ayala sa grass court season sa pamamagitan ng WTA 125 Lexus Birmingham Open sa England, kung saan siya ang ikatlong seed at kasalukuyang nasa number 73 sa world rankings. Sa unang round ng singles, makakaharap ni Ayala ang Czech na si Linda Fruhvirtova na nasa number 152 sa WTA rankings. Bagamat ito ang kanilang unang pagtutuo sa professional level, nagkaharap na sila noong juniors na may 1-1 record. Si Ayala ay nanalo ng kanilang unang laban noong 2019 sa Cape Town, South Africa, habang si Fruhvirtova naman ang nanaig sa kanilang rematch noong 2021 sa Roehampton, UK. Sasabak din sa doubles si Alex Ayala at makakapare si Rebecca Masarova ng Switzerland. Makakaharap nila sa unang round ang matatag na Australian duo na sina Ellen Perez at Storm Hunter. At yan ang aking sports news. Ian Articona, nagbabalik ng tama, naglilingkod ng tama.
Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Showbiz ay de las Alas inaming hindi nakakain ng 2 weeks sa kasagsagan ng hiwalayan nila ng mister na si Gerald Sibayan. Kahit sino naman. Pag nakipaghiwalay talagang hindi makakakain Showbiz balita mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, sa loob lamang ng 4 na araw, bumagsak ang timbang ni Ai de las Alas mula 118 kilos hanggang sa maging 111. Ito ang kinumpirma ng komedyante na nangyari sa kanya sa kasagsagan na pakikipaghiwalay sa kanya ng kanyang mister na si Gerald Sibayan. Ayon kay Ai, matakaw siyang tao pero noong time raw na iyon ay wala siyang ganang kumain lagi at tanging pineapple juice at tubig lang ang inilalagay niya sa kanyang tiyan. Ito raw ang dahilan kaya't napakabilis niyang pumayat dahil wala siyang kain lagi at tumagal umano iyon sa loob ng 2 linggo. Bagamat maganda raw ang naging dulot sa kanya, pero ayaw na raw niyang maranasan ulit dahil bunting na siyang ma-ospital dahil sa biglang pagpayat niya. Okay na raw siyang maging mataba dahil ayaw na niyang maranasan ang naranasan niya dati. At iyan ang kibalitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Pagka talaga namang broken hearted ka hindi na makakain. Hindi. Hanip sa kanta, titong-tito. Okay, bago tayo magbalang, tayo muna magpa-tama quote of the day. Unti-unti man ang pag-abot, basta tuloy-tuloy, darating ka rin sa dulo. Ayan. Pag napagod, magpahinga pero wag susuko. Ayan. Okay. Yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At tabayan po ang susunod na programang Yes, Yo Topacio with Attorney Ferdy Topacio and Miss Good ng tama.